Wala na sa kustodiya ng Czech authority si dating Congressman Zaldico. Wala na rin siya sa Czech Republic. Ang tanong ngayon, paano pa siya mapapauwi? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong latest sa impormasyon ng palasyo tungkol kay Zaldico? Gigi, mismo ang Malacanang na nga ang nagkumpirma na nasa bansang France na ngayon. Ang pugante at dating si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Humihiling daw kasing kasalukuyan ng political asylum itong si Zaldico mula sa bansang France. Ang paliwanag ni Undersecretary Claire Castro, sa ngayon hindi pa kasi malinaw kung paano nga ba nakalipat itong si Zaldico, kung galing ba siya sa Czech Republic mismo at dumiretso patungo sa France dahil ang nakarating lamang na impormasyon sa kanila ay hiniling ng France na dalhin sa kanilang bansa. Ito nga si Zaldico dahil doon sa hinihiling nilang political asylum. Pero kung sino ang naghatid dito kay Zaldico sa France mula sa Czech Republic o kung may dinaanan pa siya na ibang mga bansa, hindi pa yan malinaw. Dahil ang Department of Foreign Affairs ang nasabi lamang asylum ang hinihiling nitong si Zaldico. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Gigi, sinabi ito ng Malacanang pagkatapos nung isinagawang press briefing ni Justice Secretary Frederick Vida sa Prague kagabi, kung saan sinabi nga niya na wala na raw sa Czech Republic etong si Zaldico. Kinumpirma ni Secretary Vida na nagkaroon sila ng pakikipag-usap sa ilang mga authorities or official ng Czech Republic, pero kakaunti lamang daw o limitado yung mga impormasyon na nakuha nila mula rito. Narito ang pahayag ni Secretary Vida. And we cannot compel a foreign government. They're taking a position. I hope you understand, and we should respect that. When I tried to pry, without being arrogant, after confirming that he is no longer within the territory of the Czech Republic, politely asked, can you share further information? At Maricel, pagka sinabing yung binabanggit ni Yusek Castro na under jurisdiction ng French authorities, anong ibig sabihin nito? Hawak ba siya ng French government at anong implication nito sa ating gobyerno? Well, kanina tinanong ko, Gigi, si Yusek Castro kung ano ba yung limitasyon ng magiging movement nitong si Zaldico now na ikinukonsider siya as asylum seeker sa France. Ang paliwanag ni Yusek Castro, base daw doon sa pagpapaliwanag sa kanya ng DFA, malayang makakaikot itong si Zaldico doon sa mga Schengen countries. So hindi siya nakakulong ngayon. Pwede siyang umikot sa France at doon sa iba pang mga Schengen countries. Ang malinaw, ang ginawa daw batayan nitong si Zaldico sa paghahain ng political asylum ay yung political persecution daw na ginagawa sa kanya dito sa Pilipinas. Bagay na itinanggi naman ni Yusek Castro dahil wala naman daw pamumulitika na ginagawa dito kay Zaldico dahil malinaw na nadawit yung kanyang pangalan dito sa issue ng anomalya sa flood control at sa korupsyon. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. Sa ngayon, hindi ko po alam yung pinaka-timeline, anong date, kung kailan siya nag-file ng petition for asylum. Pero alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. At kasi nga dati sa mga presko ng Malacanang at DILG ay binabanggit na talaga na may golden visa itong si investor's visa itong si Zaldico sa Portugal. Kaya nga nandun siya daw, nagstay sa Portugal bago nakatawid ng France. So dahil nga kaya niyang makaikot ngayon sa tinatawag na Schengen countries, anong reaction dito ng Pangulo dahil sa kakayahang ito ni Zaldico? Maricel.
Dismayado. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos, Jiggy, dahil dito sa development na ito, nangyari sa kaso ni Zaldico. Pero bagamat dismayado siya, sinabi ni Jose Castro na satisfied pa rin daw ito doon sa naging performance sa kanyang mga cabinet secretaries dahil ginawa naman daw nito yung kanilang makakaya para nga maibalik sana dito sa Pilipinas itong si Zaldico. Pero hindi naman sila pinalad, Jiggy. Pero ang tanong sa kanya kanina, magsusorry ba itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya mismo yung nag-announce sa public na nahuli na itong si Zaldico. Pero ang sabi siya ni Jose Castro, may dahilan ba para mag-apologize si Pangulong Bongbong Marcos? Lahat naman daw ay umasa na mahuhuli na itong si Zaldico. At pinanintigan naman nila na walang fake news dun sa kanilang sinasabi. Nung time daw na inanunsyo ni PBBM na nahuli itong si Zaldico, nahuli naman daw talaga. Naritong sinabi ni Jose Castro. Saan po siya dapat mag-apologize? Lahat naman po tayo ay umasa. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. At Maricel, may kakayan ba ang ating gobyerno na harangin yung application for asylum ni Zaldico? Well, aminado ang Malacanang, Jiggy, na concerning. Nakakabahala talaga yung ginagawa ng ilang mga high-profile personalities na humihingi ng political asylum para lamang malusutan. Yung supposedly ay pananagutan nila sa batas dito sa Pilipinas. Hindi kasi ito yung unang pagkakataon na may humihingi ng political asylum sa ibang bansa na meron pang hinahabol at kailangang sagutin na issue dito sa Pilipinas. Pero malinaw din yung sinabi ni Jose Castro kanina, hindi raw makikipag-usap o makikiusap si Pangulong Bongbong Marcos sa pamahalaan ng France para i-deny yung political asylum na hinihiling nitong si Zaldico. Ipagpapaubaya niya yan sa pamahalaan ng France. Pero maidagdag ko na rin, Jiggy, ngayon lamang naglabas din ng pahayagan Department of Foreign Affairs kung saan kinaklaro nila na kinansela ng pamahalaan yung hindi lamang yung regular passport nitong si Zaldico, kundi maging yung kanyang diplomatic passport. Yung isa pang pasaporte na nabanggit ni Secretary Vida sa kanyang press briefing kagabi, hindi na daw yun kailangan ikansela kasi expired na naman siya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. At tingin ko lang, moot and academic yung pagkansela nila ng passport kasi as long as meron siya talaga nung tinatawag na investor's visa, kung totoo yun, malaya lang siyang makakaikot sa Europe. Yan pong ulat ni Maricela Lili, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.